Ilang buwan matapos ang gabing iyon ng lagim, unti-unting bumabalik sa dati ang payak na pamumuhay sa barangay Amihan. Hindi na muling nabalot ng takot ang mga residente sa bahay ni Tala. Bagamat mayroon pa ring mga bulong-bulungan sa mga sulok-sulok ng tindahan ni Aling Nena tungkol sa dalagang may kakayahang magpagalaw ng hangin, ang mga ito'y nanatiling usapan na lamang. Si Tala mismo ay natutong balansihin ang kanyang pang-araw-araw na buhay at ang bigat ng kapangyarihang minana mula sa kanyang mga ninuno. Sa paglipas ng panahon, ang katahimikang bumalot sa kanilang munting barangay ay nagbigay daan upang mas marami pang matulungan si Tala. Hindi na lamang sa pamamagitan ng mga halamang gamot at mga dasal na itinuro ng kanyang yumaong lola, kundi pati na rin sa pagbibigay ng payo at gabay. Naging simbolo siya na ang mga sinaunang kaalaman ay hindi dapat katakutan, bagkus ay dapat igalang at unawain. Isang hapon, habang siya'y nakaupo sa kanilang balkonahe, nakatanaw sa dambuhalang puno ng balete sa likod bahay, ramdam niya ang banayad na simoy ng hangin. Dahan-dahan itong nililipad ang mga tuyong dahon sa kanilang bakuran. Bigla niyang naalala ang mga madidilim na gabi noong ang diwa ng kanilang lahi ay nagising, naghari sa kanilang lupain, at nagdulot ng matinding takot kay Sargento Berto Reyes. Dumating si Mang Carding, ang matandang albularyo, dala ang ilang maliliit na aklat ng orasyon. Tala, Hija, kailangan mong maunawaan na ang bisa ng iyong lahi ay mananatiling bahagi ng iyong pagkatao habang buhay, wika niya sa mahinahong tinig. Ngunit hanggat nananatiling malinis ang iyong puso, makokontrol mo ito at magagamit sa tama. Isang munting ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tala. Naiintindihan ko po, Mang Carding. Pangako po, hindi ko ito abusuhin kailanman. Subalit ang katahimikang kanilang tinatamasa ay hindi nagtagal. Mula sa syudad, isang mayamang negosyante at kolektor ng mga antigong bagay na may kinalaman sa mistisismo, na nagngangalang Don Ricardo de Villa, ang dumating sa kanilang bayan. Nakarinig siya ng mga kwento tungkol kay Tala at sa kapangyarihang taglay nito. Malinaw ang kanyang layunin, angkinin ang kaalamang iyon para sa pansariling interes at karagdagang yaman. Dumating si Don Ricardo kasama ang kanyang mga tauhan, bitbit ang mga modernong kamera at voice recorder. Nais niyang pilitin si Tala na ipakita ang kanyang abilidad sa harap ng lahat. Isang simpleng dalaga lang daw mula sa probinsya, pero kaya raw magpatumba ng tao sa isang tingin lang, pang-uyam ni Don Ricardo habang binubuksan ang kanyang kamera. Gusto kong makita ang pruweba. Totoo ba ang mga sabi-sabi? Malamig siyang tiningnan ni Tala, ang mga mata nito'y puno ng katatagan. Hindi po ito isang palabas. Ang kakayahang ito ay pamana ng aking pamilya, hindi isang laruan na pag-aagawan. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mukha ni Don Ricardo. Kung ganoon, kukunin ko na lang ito sa sarili kong paraan. Alam ni Tala na hindi maaaring maliitin ang determinasyon ni Don Ricardo. Tumingin siya sa dambuhalang puno ng balete sa likuran ng kanilang bahay. Muli niyang naramdaman ang sinaunang enerhiya na dumadaloy mula sa mga ugat nito patungo sa kanyang katawan. Isang malabong anino ng diwata, ang bantay ng kanilang lahi, ang tila lumitaw sa kanyang paligid, nakikita lamang ng kanyang mga mata. Huwag ninyong guluhin ang aking tahanan, mariing sabi ni Tala. Poprotektahan ko ang aking sarili at ang aming barangay. Humakbang si Don Ricardo, ngunit bago pa man niya mahawakan si Tala, isang malakas na bugso ng hangin ang biglang umikot sa paligid. Ang mga kamera at iba pang kagamitang elektroniko ay tumilapon. Ang mga tauhan ni Don Ricardo ay napaurong at nawala ng balanse. Isang malamlam na pulang anino ang pumalibot kay Tala, ngunit nanatili siyang nakatutok, ang kanyang isip ay kalmado. Biglang lumitaw si Mang Carding mula sa gilid, nagsimulang bumigkas ng mga dasal. Hija, kontrolin mo ang enerhiya. Huwag mong hayaang ito'y kumawala ng tuluyan. Ipinikit ni Tala ang kanyang mga mata, itinuon ang buong enerhiya ng kanyang mga ninuno patungo sa lupa. Si Don Ricardo at ang kanyang mga bantay ay natumba, ang ilan ay nawalan ng malay. Ang enerhiyang iyon ay hindi nilayon para pumatay, kundi para magbigay ng babala. Ang bisa ng lahi ay para lamang sa mga marunong gumalang, hindi para sa mga sapilitang nagnanais na umangkin. Sa huli, si Don Ricardo ay naiwang nakahandu sa isalupa, nanginginig sa takot at pagkamangha. Naintindihan niya na ang kapangyarihang nasaksihan niya ay higit pa sa kayang unawain ng ordinaryong tao.
Umalis na tayo, pabulong niyang utos sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos noon, mabilis silang umalis sa barangay na dala ang isang aral na hindi nila malilimutan. Matapos ang pag-alis ni Don Ricardo, naupo si Tala sa ilalim ng puno ng balete. Pagod ang kanyang katawan ngunit payapa ang kanyang kalooban. May isang bagay siyang natanto, ang kapangyarihan ay hindi lamang tungkol sa pagtatanggol sa sarili, kundi isang responsibilidad na panatilihin ang hangganan sa pagitan ng tama at mali. Tinapik ni Mang Carding ang kanyang balikat. Hiza, ngayong gabi may napatunayan ka. Ang kaalamang iyan ay maaaring maging nakakatakot, ngunit kung gagamitin ng may karunungan, ito rin ay maaaring maging isang kalasag. Tumingin si Tala sa puno ng balete, ang mga sanga nito'y tila yumayakap sa kanya. Naunawaan ko na po ngayon. Hindi na ako natatakot sa mga espiritu o sa enerhiyang ito. Kailangan ko lang matutong mamuhay ng naaayon sa kanila. Lumipas ang ilang buwan at ang barangay amihan ay namuhay ng mapayapa. Si Tala ay nanatiling simple, nagtuturo sa mga bata sa kanilang lugar, nag-aalaga ng mga halaman at tumutulong sa mga kabarangay ng may buong pag-iingat at karunungan. Naging isa siyang huwaran. Si Sargento Berto Reyes ay bumalik na sa kanyang tungkulin, ngunit ngayon ay may kababaang loob. Lagi niyang binabati si Tala ng may paggalang. Madalas dalawin ni Tala ang puntod ng kanyang lola, nagdarasal at pinagmamasdan ang puno ng balete na naging saksi sa lahat ng pangyayari. Naunawaan niya na ang pamana ng kanyang mga ninuno ay hindi lamang kapangyarihan, kundi isang moral na tungkulin. Isang hapon, habang papalubog na ang araw, nakaupo si Tala sa kanilang balkonahe. Katabi niya si Mang Carding. Handa ka na ba, Hija, na harapin ang buhay na pasan ang kaalamang iyan, tanong ng matanda. Dahan-dahang umiti si Tala. Opo, handa na po ako. Mamumuhay ako ng simple, ngunit patuloy kong igagalang ang pamana ng aming pamilya. Alam ko na ang pinakadakilang kapangyarihan ay nasa pusong nananatiling malinis at isipang nananatiling payapa. Ang hangin ng hapon ay marahang umihip at ang mga dahon ng balete ay dahan-dahang gumalaw, tila sumasang-ayon sa kanyang mga sinabi. Ngumiti si Tala, ipinikit ang kanyang mga mata at naramdaman ang tunay na kapayapaan. Ang bisa ng lahi ay nanatili, ngunit ngayon, ito'y isang tagapagtanggol at hindi isang banta. Ang barangay amihan ay nanatiling tahimik. Si Tala ay namuhay ng payak at natutunan ng lahat na ang kapangyarihan na walang karunungan ay magdudulot lamang ng kapahamakan. 3 araw matapos ang gabing iyon ng kababalaghan, biglang nagbago ang himig ng barangay amihan. Ang mga residenteng karaniwang nagkukwentuhan ng malakas sa tindahan ni Aling Nena ay ngayon nagbubulungan na lamang. Ang pangalan ni Tala ay laging nababanggit sa bawat usapan, ngunit walang sinumang nangangahas na bigkasin ito ng may diin. Narinig niyo na ba? Hindi pa raw nagigising si Sargento Berto hanggang ngayon, wika ng isang magsasaka habang humihigop ng kape. Nga, sagot ng isang ginang nakagagaling lang sa bayan. Sabi ng NAR sa health center, malamig daw ang katawan na parang bangkay. Pero ang nakapagtataka, humihinga pa rin daw. Dagdag pa ng isa, malinaw pa sa sikat ng araw, epekto yan ang panggugulo niya sa apo ni Lola Elena. Sinabi ko na sa inyo, huwag basta-basta pumupunta sa bahay nila. Mabilis na kumalat ang balita na parang apoy sa tuyong damuhan. Hindi nagtagal, isang itim na sasakyan mula sa Kapitolyo ang huminto sa tapat ng opisina ng kapitan ng barangay. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking nasa katanghalian ang edad, simple ang pananamit, at may dalang maliit na bayong na naglalaman ng mga pinatuyong dahon, ugat, at isang botelya ng langis ng niyog. Ang pangalan niya ay Mang Carding, isang kilalang albularyo na madalas tawagin upang tumulong sa mga kasong hindi maipaliwanag ng siyensya. Ang kanyang pagdating ay personal na hiling ng hepe ng pulisya ng bayan, dahil ang kalagayan ni Sargento Berto Reyes ay hindi bumubuti. Kahit ang mga doktor sa ospital ay sumuko na. Sa pribadong silid ng ospital, ang katahimikan ay halos nakakabingi. Si Sargento Berto ay nakahiga ng tuwid, ang kanyang mga mata ay dilat na dilat ngunit walang buhay. Ang tubo ng swero ay nakatusok sa kanyang kanang kamay. Sa monitor, ang guhit ng tibok ng kanyang puso ay halos patag, ngunit nananatiling stable. Tumayo si Mang Carding sa tabi ng kama, bumubulong ng mga orasyon. Matapos ang ilang minuto, isinara niya ang kanyang maliit na aklat at humarap sa hepe ng pulisya. Nakita ko na, hepe.
Hindi ito sakit na kayang gamutin ng doktor. Ito ay epekto ng paggising sa isang napakatandang enerhiya, dahan-dahan niyang paliwanag. Napabuntong hininga ang hepe. Ang ibig ninyong sabihin, Mang Carding, si Tala ang may gawa nito. Hindi ko nais magbintang hanggat hindi ko nakikita ang kabuuan. Ngunit sigurado ako, ang taong ito ay nakanti ang isang bagay na hindi dapat galawin. Tumango ang hepe. Kung ganoon, ngayong gabi, pupuntahan natin ang bahay niya. Pero sana samahan ninyo kami, Mang Carding. Ayoko nang maulit ang nangyari. Noong gabing iyon, bandang 9:00, isang maliit na grupo ang dumating sa bahay ni Tala. May dalang sasakyan ng pulis, kasama ang hepe at si Mang Carding. Ang ilaw sa bahay ni Tala ay malamlam. Si Lola Elena ay nakaupo sa balkonahe, naghahalo ng mga halamang gamot. Tuloy po kayo, hepe, mahinahon niyang sabi, na para bang inaasahan na niya ang kanilang pagdating. Lumabas si Tala mula sa loob ng bahay, nakasuot ng simpleng bestida. Magalang siyang yumuko. Ano po ang maipaglilingkod ko, sir? Maingat na nagsalita ang hepe. Tala, naparito kami ng maayos. Gusto lang naming malaman kung ano talaga ang nangyari kay Berto. Hindi pa rin siya nagigising at lahat ng tao sa barangay ay sa iyo naghihinala. Tumingin si Tala sa sahig na kawayan. Wala po akong sinaktan, sir. Pero dumating si Sargento Berto noong isang gabi na puno ng galit. Nilapastangan niya ang aming sagradong lugar. Humakbang si Mang Carding. Hisha, hindi ako pulis. Narito ako para tumulong. Kung talagang may isang bagay na higit sa kakayahan ng tao, marahil ay maaari natin itong ayusin ng magkasama. Dahan-dahang tumingin sa kanya si Tala. May paggalang sa kanyang mga mata. Mang Carding, ang kakayahang mayroon ako ay hindi para manakit. Ngunit noong gabing iyon, may nagising nang hindi ko ginusto. Isang bagay na matagal nang natutulog. Nagising, mahinang tanong ni Mang Carding. Opo. Ang bantay ng aming pamilya. Natahimik ang lahat. Ang hangin ng gabi ay biglang umihip ng marahan, dala ang amoy ng sampagita at kamangyan. Tumingin si Lola Elena kay Mang Carding. Ang bisa ng lahi ay hindi galing sa demonyo, anak. Ito ay isang biyaya para protektahan ang buhay. Ngunit kung may maruming pusong darating upang hamunin ito, ang may kapal ang gaganti sa kanyang sariling paraan. Nakinig ng taimtim si Mang Carding. Alam niya ang mga kwento tungkol sa mga pamilyang may basbas ng mga anito, ngunit bihira ang mga nakakaalam ng tunay na kahulugan nito. Noong unang panahon, pagsisimula ni Lola Elena habang nakatanaw sa malayo, ang aming mga ninuno ay namuhay sa panahon ng digmaan. Marami ang namatay ng maaga. Kaya't nanalangin sila sa Bathala na bigyan sila ng kakayahang mabuhay ng matagal. Sinagot ang kanilang dasal, ngunit may kapalit. Ang kanilang buhay ay hindi naganap na pag-aari ng kanilang sarili. May isang diwa, isang anito, na maninirahan sa kanilang katawan bilang bantay. Ipinagpatuloy ni Tala sa mahinang tinig, ang espiritong iyon ay nagigising sa tuwing ang may-ari nito ay sinasaktan o nilalapastangan. Gumaganti ito hindi sa pamamagitan ng galit ng tao, kundi sa pamamagitan ng lakas ng kalikasan. Kumunot ang noo ng hepe. Ibig sabihin, ang may gawa kay Berto ay ang iyong espiritong bantay? Yumuko si Tala. Marahil po, pero hindi ko po iyon inutusan. Malalim na bumuntong hininga si Mang Carding. Kung gayon, maaari ko bang makita ang lugar kung saan kayo nagdarasal? Tumingin si Tala kay Lola Elena. Dahan-dahang tumango ang matanda. CJ. Pero tandaan ninyo, huwag kayong magsasalita ng malakas. Ang punong iyon ay hindi ordinaryong lugar. Naglakad ang grupo patungo sa likod bahay. Ang ilaw mula sa kanilang mga flashlight ay tumama sa mga ugat ng dambuhalang puno ng balete na nakausli mula sa lupa na parang malalaking ugat ng isang higante. Sa ilalim ng puno ay may isang malaking batong patag. Sa ibabaw nito ay may mga tira-tirang abo mula sa sinunog na kamangyan. Tumayo si Mang Carding sa harap ng bato. Bumigkas siya ng isang orasyon at yumuko. Ang hangin sa paligid ay biglang lumamig. Mang Carding, pabulong na tanong ng hepe, anong mayroon? May nararamdaman ba kayo? Ang enerhiya rito ay napakalakas, ngunit hindi masama. Matanda lamang, sagot ni Mang Carding.
Biglang umihip ang malakas na hangin. Ipinikit ni Tala ang kanyang mga mata, ang kanyang buhok ay sumasayaw sa hangin. Ang mga dahon ay nagliliparan. Mula sa itaas ng puno, may narinig silang isang mahinang tinig ng babae, parang isang sinaunang awit. Sinumang lumapastangan sa tagapagmana, mawawala ng diwa ang kanyang buhay. Tumingala si Mang Carding. Walang sinuman doon, ngunit malinaw na narinig ang boses. Ipinagpatuloy niya ang kanyang dasal ng mas malakas. Ang ilaw ng flashlight ay kumurap at tuluyang namatay. Lumuhod si Tala at yumuko ng malalim. Patawarin ninyo kami, hindi sila mga kaaway. Sa sandaling iyon, mula sa likuran, si Lola Elena ay umubo ng malakas. Nanginig ang kanyang katawan at siya ay bumagsak. Tumakbo si Tala palapit sa kanya. Lola! Lola! Tumulong din si Mang Carding. Maputla ang mukha ni Lola Elena, ngunit mulat pa ang kanyang mga mata. May ibinulong siya kay Mang Carding. Ang bisa ng lahi. Hindi na dapat ipagpatuloy. Kung hindi kayang pigilan ni Tala ang bantay, siya ay maaaring mawala. Matapos bigkasin ang mga salitang iyon, humina ang paghinga ni Lola Elena. Pumanao siya sa mga bisig ng kanyang apo. Umiyak si Tala ng walang tunog. Sa kalangitan, isang kidlat ang gumuhit sa malayo at ang malaking puno ng balete ay bahagyang yumanig. Simple lamang ang libing ni Lola Elena kinabukasan. Dumalo ang buong barangay, ang ilan dahil sa paggalang, ang iba naman dahil sa takot. Si Mang Carding ang nanguna sa pagdarasal. Matapos ang seremonya, naupo si Tala mag-isa sa tabi ng puntod, nakasuot pa rin ng itim na bestida. Lumapit si Mang Carding. Nakikiramay ako, Hija. Mabuting tao ang lola mo. Tumango si Tala. Natatakot po ako, Mang Carding. Pagkatapos niyang mawala, madalas na akong may naririnig na boses mula sa puno ng balete. Minsan tinatawag ang pangalan ko, minsan naman ay tumatawa lang. Tiningnan siya ni Mang Carding ng maihabag. Marahil ay dahil nakatalika na sa kakayahang iyan. Ang espiritong bantay na ipinamana sa iyo ay hindi pa matahimik. Pero hindi ko po alam kung paano ito pipigilan, sagot ni Tala, nanginginig ang boses. Ayoko na pong may masaktan pang iba. Tumingin si Mang Carding sa langit na nagsisimula ng dumilim. Kung ganoon, hayaan mo akong tulungan ka. Pero kailangan mong maging handa na may isakripisyo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang bisa ng lahi ay hindi maaaring alisin ng walang kapalit. Kailangan mong isuko ang isang bahagi ng iyong kaluluwa, kung hindi, mananatili itong nakakapit sa iyo. Tumingin si Tala sa kawalan. Kung iyan lang po ang paraan, handa po ako. Nang hapong iyon, nagmamadaling dumating ang hepe sa bahay ni Tala. Mang Carding. Tala. Si Berto. Gising na siya. Nagulat ang lahat. Agad silang nagtungo sa ospital. Doon, si Sargento Berto Reyes ay nakaupo ng mahina sa kama. Maputla ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay may buhay na muli. Nang makita niya si Tala, nanginig ang kanyang katawan. Huwag. Huwag kang lalapit, mahina niyang sabi. Tumayo si Tala sa dulo ng silid. Hindi kita sasaktan, Sargento Reyes. Gusto ko lang malaman kung ano ang nakita mo noong gabing iyon. Matagal na nanahimik si Berto at pagkatapos ay tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Nakita ko. Nakita ko ang isang matandang babae. Pula ang kanyang mga mata. Ang boses niya ay parang libu-libong tao na nagsasalita ng sabay-sabay. Sabi niya, nilapastangan ko ang sagradong lupa. Pagkatapos noon, wala na akong maalala. Tumingin si Mang Carding kay Tala. Iyon ang espiritong bantay mo. At ngayon na wala na ang lola mo, ang kanyang lakas ay maghahanap ng bagong sisidlan. Matapos ang gabing iyon ng matinding pagsubok, nagising si Tala sa sarili niyang higaan. Nanghihina ang kanyang katawan at ang malamig na pawis ay bumasa sa kanyang damit. Malabo ang kanyang paningin at ang una niyang nakita ay si Mang Carding na seryosong nakaupo sa kanyang tabi. Gising ka na, Hija, tanong ng matanda. Mahinang tumango si Tala. Pakiramdam ko po. Parang may ibang kumokontrol sa katawan ko. Huminga ng malalim si Mang Carding. Iyon ang espiritong bantay ng iyong lahi.
Nagising siya dahil sa galit at sa pinsalang idinulot. Habang nilalabanan mo siya, lalo siyang lalakas. Naparito ako ngayong gabi upang isagawa ang ritual ng pagpapalaya. Sa likod bahay, sa ilalim ng matandang puno ng balete, inihanda ni Mang Carding ang mga gagamitin sa ritual. Naglagay siya ng mga kandila, kamangyan at iba pang kagamitan. Si Tala ay naupo sa gitna ng isang bilog na gawa sa asin at banal na tubig. Pahinahunin mo ang iyong sarili, Hija. Huwag mong labanan pero huwag ka ring susuko. Sundin mo lang ang aking mga sasabihin. Ipinikit ni Tala ang kanyang mga mata, sinubukang pakalmahin ang kanyang paghinga. Ngunit hindi nagtagal, muling umihip ang malakas na hangin, dahilan upang kumurap ang mga kandila. Ang mahinang boses mula sa mga nakaraang gabi ay muling narinig. Tala, dumating na ang iyong oras. Nagsimulang manginig ang katawan ni Tala at bigla niyang napahawak sa kanyang dibdib. Mula sa likuran, isang anino ng kanyang lola Elena ang lumitaw. Maputla ang mukha nito at ang mga mata ay may bahid ng pula, nakatitig ng mariin kay Tala. Huwag kang matakot, Hija, sabi ni Mang Carding habang tinatapik ang kanyang balikat. Anino lamang iyan. Mag-focus ka sa iyong sarili. Idinilat ni Tala ang kanyang mga mata at ang anino ay naging mas malinaw. Ang imahe ni Lola Elena ay nagsimulang gumalaw palapit sa kanya. Naramdaman ni Tala ang isang malakas na puwersa mula sa loob ng kanyang katawan na para bang may ibang enerhiya na gustong kumawala. Gusto kanyang angkinin ng buo, sabi ni Mang Carding habang mas nilalakasan ang kanyang pagdarasal. Manatili kang kalmado, Hija, at pakawalan mo. Pinigil ni Tala ang kanyang hininga. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang ulo, dibdib at bawat ugat. Ayoko. Ayoko, sigaw niya sa kanyang isipan. Tinitigan siya ng matalim ng anino at pagkatapos ay tumawa. Ang tunog ay umalinggaw sa buong paligid. Dugo kita, ikaw ang aking tagapagmana. Kung wala ka, mamamatay ang bisa ng lahi. Kailangan kong mabuhay. Itinuwid ni Mang Carding ang kanyang tindig. Ngayon na, Hija. Huminga ka ng malalim. Pakawalan mo ang enerhiyang iyan patungo sa lupa, sa kalikasan, hindi sa espiritong iyan. Dahan-dahang tumango si Tala. Unti-unti niyang itinuon ang kanyang isip, naramdaman ang enerhiya na dumadaloy mula sa dulo ng kanyang mga daliri patungo sa lupa. Sinubukan siyang pigilan ng anino, sumisigaw at lumilipad palapit. Ngunit nanatiling nakatuon si Tala. Biglang, isang malakas na kulog at hangin ang narinig sa buong barangay. Namatay ang mga kandila at ang buong bahay ay tila yumanig. Ngunit nanatiling tahimik si Tala, pinipigilan ang enerhiya, hinahayaang bumaba ito sa lupa. Sumigaw ng malakas ang anino. Ang boses nito ay parang pinaghalong sigaw ng libu-libong tao. Ngunit nanatiling kalmado si Tala. Binigkas ni Mang Carding ang pangwakas na dasal ng malakas. Pinipigilan ng kanyang mga kamay ang anino na makalapit. Ngayon na, sigaw ni Mang Carding. Huminga ng malalim si Tala sa huling pagkakataon at itinuon ang buong lakas. Ang enerhiya ay biglang kumawala mula sa kanyang katawan at tumama sa anino. Isang pagsabog ng pula at puting liwanag ang pumuno sa buong bakuran. Malakas na hangin, mga dahong nagliliparan, at ang sigaw ng espiritu ang malinaw na narinig. Nang mawala ang liwanag, ang anino ay naglaho. Ang puno ng balete ay payapang nakatayo, walang anumang bakas ng pinsala. Bumagsak si Tala sa lupa, pagod na pagod ngunit ligtas. Agad siyang nilapitan ni Mang Carding. Nagtagumpay ka, Hija. Malaya na ang espiritu, ngunit huwag mong kalilimutan ang karanasang ito. Ang bisa ng lahi ay hindi isang laro. Kinabukasan, tuluyan ng gumaling si Sargento Berto. Nagsimula na siyang makapagsalita ng maayos. Nakaupo siya sa kanyang silid, mahina pa rin, ngunit wala na ang blangkong tingin sa kanyang mga mata. Nang makita niya si Tala, yumuko siya at mahinang nagsabi, "Patawarin mo ako, Tala. Dumating ako na mayabang ang puso. Hindi ko alam." Tiningnan siya ni Tala ng malamig ngunit mailambot sa kanyang mga mata. "Nakuha mo na ang iyong aral, Sargento. Huwag mo nang ulitin ang pagkakamaling iyon." Yumuko si Berto, pinipigilan ang hiya at takot. Alam niyang ang gabing iyon ay isang karanasang habang buhay niyang dadalhin.
Nang bumalik na ang lahat sa normal, inanyayahan ni Mang Carding si Tala na maupo sa kanilang bakuran. Kailangan mong malaman, Hija. Ang bisa ng lahi ay hindi lamang tungkol sa pisikal na lakas o abilidad na supernatural. Ito ay isang pamana. Isang responsibilidad. Ang inyong pamilya ay binigyan ng tiwala ng mga ninuno, ngunit ito rin ay maaaring maging isang sumpa kung gagamitin sa maling paraan. Tumingin si Tala sa lupa. Natatakot po ako. Ayoko na pong maging tulad ng espiritong iyon muli. Normal lang na matakot, sabi ni Mang Carding. Ang mahalaga, natuto kang igalang ang hangganan. Ang espiritong bantay ay laging nariyan. Ngunit hanggat mulat ka at iginagalang mo ang limitasyon, hindi ka na niya muling aangkinin. Dahan-dahang tumango si Tala. Nagsimula niyang maintindihan na ang kapangyarihan ay hindi para katakutan, kundi para ingatan at igalang. Ilang linggo ang lumipas, at ang barangay amihan ay bumalik sa dati nitong katahimikan. Ang mga residente ay nagsimula ng maglakas loob na pumunta sa bahay ni Tala. Ang ilan ay para magpagamot, ang iba ay para lamang makita ang dalagang nagawang harapin ang isang sinaunang espiritu. Bumalik si Tala sa kanyang dating gawain. Nagtatanim ng gulay, nag-aalaga ng mga hayop, nagtuturo sa mga bata, at pinangangalagaan ang pamana ng kanyang pamilya ng may masusing pag-iingat. Mas naging maingat siya, ngunit hindi na muling natakot. Ang kakayahang taglay niya ay hindi na isang banta, kundi isang tungkulin. Binisita pa rin siya ni Mang Carding buwan-buwan, nagbibigay ng payo at sinisigurong napapanatili ni Tala ang balanse sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng mundo ng mga espiritu. Samantala, si Sargento Berto Reyes ay bumalik na sa kanyang tungkulin, ngunit nagbago ang kanyang pag-ugali. Naging mas mapagkumbaba siya, mas magalang sa mga residente, at hindi na muling hinamon ang mga bagay na hindi niya kayang unawain. Tumingin si Tala sa puno ng balete sa kanilang likod bahay. Ang hangin ay marahang umihip. Dahan-dahan siyang umiti, naunawaan ang isang bagay, na ang isang malaking kapangyarihan ay may kahulugan lamang kung ang puso ay nananatiling malinis at marunong.